Hi, good afternoon. This is Jessa, and welcome to Saime Sari Sari Store vlog. Okay, let me share to you how and when I start my Sari Sari Store. So, actually, Bisaya, Tagalog, English ni nga vlog. So, masabtan lang good. So, mo ni siya. Actually, kanya kong sari-sari store, nabuo lang ni siya tungod kay na ay event nga nahitabo sa mong family. Like, ako ang ugangan, na stroke, na kanahanglan na namutabangan, like that, na everything. So, ang nahitabo, kani siya, natukod ni siya tungod ato nga panghitabo. Syempre kasagaran ng ato ang mga adlaw-adlaw kay kasagaran utang man gyud. So ang ato ang kasagaran ginahimo, muutang ta sa tindahan, paghuman bayaran pagkasweldo, nya pag mabayaran na pud utang na pud. Next nya bayaran na pud sa sweldo. So inana pud akong sitwasyon dati. But I realize nga kung inani na lang perminti ang mahitabo, ang tinlaing tindahan lang gid ang makakwarta, di ba? Di ginaon siya sila perminti nga ang syempre ang kami pait jud perminti. So ang akong gihimo para makatabang pod ko sa akong partner, nag-loan ko og asa. So, asa is common in Philippines. Mo na siya ang lending po sa mga nanay na gustong magnegosyo para makatulong sa pamilya. So, nangutang o nagborrow ko og worth 10,000 for my business, little business, sari-sari store. This one. Actually, maliit lang to. And then this area is actually a little kwarto sana ng aking biyanan. The problem is mas marami sila kaysa sa amin. Like my mama at papa ng partner ko, kapatid niya, tapos may dalawang pamangkin. So 5 sila. Tapos kami is 3 lang. So kasya naman kami dito. Kaya kami, dito na lang kami natutulog. Then, yung kwarto namin is sa kabila. Doon na lang sila kasi mas malaki yun. And then, I realized, mas makakatipid talaga if ever na may tindahan ka. Kasi, syempre, pwede kang umuha dito sa tindahan. Tapos, babayaran mo na lang sa pagkasweldo. Tapos, yung iba din, bibili din dito. May uutang, syempre, may tubo din. Kahit konti lang, pero pag naisa, lumalaki. Diba? Ganun talaga yung sitwasyon. So, yun nga yung ginawa ko. So far, ang minumpisan kong puhunan is 5,000. So, now, parang mag 2 months, 2 months pa lang yung tindahan ko. Worth of 5,000. Pero, sa 2 months ko, ito na yung resulta. Marami ng laman. Actually, may ups and downs. Tapos, meron ding dagdag sa puhunan. Konti sa sweldo, syempre. Mas mabuti na yung dadagdagan kaysa babawasan. Diba? So, yun nga. Tapos, nakita nyo, diba? May business permit na agad. May DTI pa. So, actually kasi naisip ko, much better talaga na may business permit na talaga yung tindahan kahit bago pa. Kasi, if ever na may madadamage dito, meron akong pang sa kanila na binayaran ko talaga to. Legal to siya.
if ever na may mangyari dito, like yung mga tambay, mapagtripan yung tindahan ko, pwede ko sila singilin. So, yun nga. So, for now, ang ginagawa ko sa 5,000, first 5,000 na ano ko dito, pag umabot na ng 500 yung kita, bibili agad ako ng mga ibebenta ulit. Like, dadagdagan ko ulit. Sample ko, yung una ko lang talagang binili is konti. Tatlo lang neto. Tatlo din neto. Milo, parang ano lang yun. Isang pack. Kape. Actually, ito lang yung kape ko dati. Coffee ko black. Tapos, Head and Shoulder talaga. Parang 12 pieces lang yata yun. Tapos, sabon. The rest is asukal, toyo. Yung mga common lang talaga. Pero madalas talaga, chichirya, pagkain ng mga bata. Kasi yun kasi yung palagi madaling maubos. Tapos, sabon. So, yun nga, habang tumatagal, pag merong kita, binibili agad, kita, binibili agad, kita, binibili agad. Siyempre, kumukuha din kami dito ng mga pagkain namin. Tapos, pag sweldo na, babayaran ko rin. Nililista ko talaga para kung ano yung nakuha namin, may babalik agad. Hindi, tutubo pa. Yun yung purpose na kaya ginawa ko to. So, sa nakakita nyo, so far, hindi na to siya worth 5K, diba? And I'm thankful, happy na in just 2 months, may nakita ako na improvement sa tindahan ko. So, that's for all today. So, see you tomorrow and I will share to you our daily working in our sari-sari store. This is my son, Say Jayon. Hi! Bye-bye! See you tomorrow! Thank you for watching!